natin na magbunga ka ngayong taon? Sino dito gusto magbunga ngayong taong ito? Ako gusto ko magbunga. Sino dito? Sabi mo, gusto ko may alagaan ako, may tutukan ako. Naisip mo ba yon? Then, this message is for you. Amen? Sabi dito, a life that bears much fruit. Hindi lang basta bunga, kundi maraming bunga. Alam mo po, yung buhay natin, our life, yung buhay ka pa ba? Amen. Yung nagising ka is a blessing. Sabi nga, your life is your most precious possession. Ang yaman, ang pera, nauubos. Ang bahay, nasisira, nasusunog. Tama? Ang relasyon, nawawala. Pero yung buhay na meron ka, yan pinakamahalagang possession na meron ka. Kaya nga, huwag mong babaliwalain yung buhay na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Amen? Right now, sabi nga, you have options. Are they waste your life, spend your life, or invest your life? Ang tanong, anong ginagawa mo? Are you just wasting your life? Last Sunday, napakinggan natin yung pinirich si Preacher Dante. Kung gusto mong masayang yung buhay mo, sundin mo yun. Tama? At yung iba sa atin, minsan, yun na yung sinusunod natin. Tayo po ang magdi-decide kung anong gagawin mo sa buhay na meron ka. Sabi nga natin lagi, every time na tayo po ay nabibigyan ng opportunity magturo when it comes sa mga lamay, sa mga week. Diba? Lagi natin nire-remind, ang buhay or our lives is a gift coming from God. Regalo po yan mula sa Diyos. Naniniwala po ba kayo? Amen. At kung anong gagawin mo sa buhay na yan, yan naman ang regalo mo sa Diyos. Kaya ang tanong, paano mo ginagamit yung buhay na meron ka? May kabuluhan ba? Or sumasabay ka lang sa agos? Sabi nga ng John 10, chapter 10, verse 10, the thief cometh, not but for to steal and to kill and to destroy. I come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Alam niyo po, ang Diyos wala siyang ibang hinangad sa atin, kundi magkaroon ka ng abundant life. Masaganang buhay. Amen? Pero sabi diyan, may magnanakaw. Tama? Sino yon? Si Satan. The enemy of God and of good. Si Satan, wala siyang ibang hinangad sa'yo, kundi yung kabaliktaran. Nakawin yung kasiyahan mo maglingkod sa Diyos, nakawin yung opportunity pagpalain ka ng Diyos, yun yung hangarin niya. But the thing is, ang isang magnanakaw, hindi yan pumupunta o nagnanakaw na mag-isa lang. Laging may katuwang yan. And in our lives, sabi nga, thief always have assistance from people and circumstances. Minsan, ang isang tao, hindi niya na-enjoy yung buhay na dapat niya ini-enjoy because of being impatient. Nakita ka na ng ganyan tao, yung dahil lang nagkaroon ng heavy traffic, hindi na makapagpigil, busina ng busina. Tama? Ang ending, makikipag-away sa kalye, then hindi niya alam, magiging kwento na lang siya. Why? Nakahanap ng katapat. Iba naman, sabi nga, they don't enjoy life. Why? Or abundant life because of selfish desires. Kumbaga, ang iniisip lang nila yung sarili nilang naisin, kagustuhan. Yung iba, masyado kang indulge sa pagkain. Tama? Kain ka ng kain kung ano-ano, wala kang pahinga. Di ba? Sabi doon, maraming bagay sa mundo can be thieves for you to enjoy yung life na gusto ng Panginoon para sa'yo. Minsan, ang nakakaalis para ma-enjoy mo yan, yung failures mo in the past. Tama? Pag naalala mo na, nagkamali ako dito, pumalpak ako, di ba? Then, you don't enjoy the life that God gave you. Minsan, takot. Di ba? Sino sa atin dito nung pumasok ang 2026, ang iniisip mo, kakayanin pa ba namin? Tama? Alam niyo po, as we have our meetings ng mga preachers,
Akala namin nasa kalagitnaan na tayo ng taon. Tama? So, nasa first quarter pa lang pala tayo. Pero, di ba, kumbaga minsan nandun yung takot eh. This coming February 4, 5, 6, mission conference po natin. Amen? Nakita niyo po yung enlistment sa baba? Nakita niyo yung mga pictures? Nandun ka ba? Nag-participate ka ba? Di ba? Kung hindi mo pa nararanasan maglingkod o mag-serve during mission conference, ito na po yung opportunity nyo. Amen? Join us. Hindi naman kailangan whole day kung hindi mo kaya. Pero kung nakapag-file ka ng leave or available ka, much better. Pero kung hindi mo kaya mo lang ilang oras, then be there. Lagay mo doon, ito lang po yung oras na available ako. Ano yung mga services na nakalagay doon? Diba? Mostly yan, nasa gym. Ano yung nasa gym? Dining. Diba? Sinong leader niyan? Sir Rene. Kailangan po ni Sir Rene yung mga laging nakangiti pa nagsiserve. Tama, nagpe-prepare ng pagkain, naghahanda. Okay, nandyan din yung kitchen sa panguna ni Ma'am Ruby. Diba? Yung mga kung ang skill mo maghiwa, may alam ka sa paghihiwa o paghahanda ng pagkain, then be there. Then nandun din yung ating dishwashing. Panguna naman ni Ma'am Ferry. Tama? Ibig sabihin, syempre may mga ginagamit dyan, huhugasan din po yan. Amen? Yung hindi yung hugas na sayang sa tubig, Hindi rin yung hugas na sayang kasi nababasag, no. Pero be there po. Then nandyan yung ating welcome brigade sa panguna ni Preacher Mark. Ano naman to? Ito yung sumasalubong. Kailangan namin dito yung mga young men. Mga achievers na talagang kayang mag-akyat panaog. Di ba? Magdala ng mga gamit ng mga pastor. Tama? Kailangan po kayo doon. And ano pa? Security. Ito naman yung mga adult men natin. You can be involved. Di ba? Pwede mo ilagay dyan, itong oras na ito, pwede akong magbantay, pwede akong tumulong. Marami pong areas, okay, na kailangan ng tulong. Ang tanong, tutulong ka ba? Tutulong ka po ba? Amen. Ipalagay mo na yung pangalan mo. Amen? So that we know na you are serious in helping. Okay? So, sabi dito, God wants us to have abundant life. Kaya nga, mapapansin mo, ang tao, pag hindi niya alam kung bakit siya nilikha, ano yung purpose niya sa buhay, ito yung mga taong napuprostrate. Tama? Nadi-discourage. Ito yung mga taong, kumbaga, ang daling ma-prostrate, madaling ma-disappoint sa buhay. Kasi bakit? Hindi mo alam kung saan ka. Sabi nga, the person who doesn't know who and what he will experience, the same kind of frustration. Parang, iba sa mga gumagamit ng tools, para daw kumuha ng isang tool na hindi naman yun yung gamit niya. Pero pinipilit mong gamitin para sa bagay na yun. Diba? Parang sabi dito, kumuha ka ng wrench, then ginagamit mo as a screwdriver. Diba? Diba, minsan tayo ganyan Diba? Instead na manap ka ng screwdriver, kutsilyo. O gunting, ginagano mo. Tas, ano ba, hindi ko makuha. Kasi hindi yun yung gamit niya And what lead us to frustration? The same thing. Pag ikaw, tao ka, sabi nga, hindi mo alam, o hindi mo alam yung identity mo, malilito ka. Tama? Sa mundo pa naman natin ngayon, parang lahat nagiging tama. Lahat may opinion. So, it can destroy many people in our society. Kaya nga yung mga kabataan natin, hindi lahat po na napapanood nyo, paniniwalaan nyo. Tama? Hindi dahil uso, hindi dahil ginagawa nila okay na sa'yo. Pag mananampalataya ka, hindi ka dapat nagkakaroon ng identity crisis. Why? Kasi sabi ni Jesus sa atin kung sino ka. Tama? Sabi nga, we are branches, and He is vine. Sabi ng John 15:1, I am the true vine, and my Father is the husbandman.
We are here in this earth to bear fruit. Amen? Nandito ka para magbunga. Hindi ka nandito para palamuti. No. Ang naisin ng Diyos sa'yo, magbunga ka. Kaya nga, i-check natin yung sarili natin ngayong hapon. It doesn't matter kung gaano ka nakatagal o gaano ka kabago. Ang tanong, nagbubunga ka ba? Kasi it's a big question mark sa isang mananampalataya na hindi nagbubunga. Tama? Remember sa Bible, di ba, si Jesus sa padaan, nakita niya walang bunga, yung 10 na nung ginawa niya, napos niya. Kasi bakit? Walang pakinabang. Sabi nga, John 15:2, every branch in me that beareth not fruit, he taketh away, and every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth much fruit. Alam niyo po, yung pag-aalaga, yung pagbubunga, hindi ganun kadali eh. Tama? Kasi kung madali lang magbunga, then dapat puno tayo ngayong hapon. Tama? Kung madali mag-alaga, tama, hindi problema sa'yo mag-imbita. Hindi problema sa'yo magdala. Pero sabi nga dito, John 15:5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me, you can do nothing. Alam niyo po, pag wala ka kay Kristo, kahit anong effort ang gawin mo, kahit gaano ka agaling magsalita, hindi ka magbubunga. Kasi bakit? Wala ka kay Kristo. Hindi pwede ang isang Kristiyano na hindi nagpapatuloy bilang magbubunga sa gawain ng Panginoon. Hindi po. If you want to bear fruit, you need to abide in Christ. Amen? You need to abide in Christ. Sabi nga ng John 15:8, herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciple. Alam mo, dapat habang tumatagal ka sa gawain ng Panginoon, yung desire mo sa puso mo na magbunga, hindi nawawala eh. Lalo pa yung umaalab. Diba? Lalo pa yung, kumbaga hindi ka, kasi minsan, aminin man natin o hindi, dumarating tayo sa punto ng buhay natin na para ang ginagawa natin, routine na lang. Tama? Punta ako ng church, ay, kakantahan pa yan, mga gantong oras akong darating. Para at least preaching na. After nun, aalis na ako kasi magsa-Sunday school pa yan eh. Kung baka yung ginagawa mo, you're just showing here in mere attendance. Ay, chinecheck ni Pastor yung attendance ko. Alam, baka tawagan ako ng preacher ko. Tanong, within this week, may niyaya ka ba sa church? May nag-share ka ba ng gospel sa church? Alam nyo, every time na makikita ko yung post si Pastor, mahihiya ka eh. Tama? Yung ating pastor, kahit saan siya magpunta, kahit anong sitwasyon, tama? May makita yung hindi ligtas, share niya ng Word of God. Ikaw ba? Magkaroon ka na ba ng ganun desire? Na hindi ka papayag na hindi mo mabahagi yung Word of God. Hindi ka papayag na wala kang yayayain. Wala kang iimbitahan. Diba? Yung nasanay ka na lang ba na pumupunta ka sa gawain ng Panginoon, sa simbahan ng Diyos, na wala ka man lang kasama? Amen? Sabi nga, once you accept the simple fact that you are on the way to making your life meaningful and useful, then you will understand that you are a branch of Christ and He is your vine. Sabi nga, by trusting Him as your Savior and Lord, sabi nga, naging branch ka ng Panginoon at naging vine mo siya when you accepted Him as your Savior. Lahat po ba dito ay tumanggap na sa Panginoon? Say amen. Alam niyo po, kanina sa aming Kingsmen, yan yung topic eh. Diba? Isa sa sinabi ni Preacher Bon sa kanyang discussion kanina about salvation, pag ikaw ligtas, hindi ka papayag na hindi mo maibahagi yan sa iba. Ligtas ka eh. Tama? Kumbaga sabi nga, nahanap mo yung sagot sa matinding sakit. Hindi mo yan para itago, kundi para ibahagi sa iba. Sa ating mga kaibigan sa hapong ito, you can never abide in Christ unless you start your relationship with Him.
Kailangan mo makita na ikaw'y makasalanan. Sabi nga ng Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Sabi nga, ang kasalanan that damage our relationship kay Kristo o sa Diyos. Sabi nga ng Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Alam niyo po, yung mensahe ng kaligtasan para sa lahat po ng tao yan. Kaya nga pagligtas ka, inaasahan ng Diyos sa'yo, ibahagi mo yan sa iba. You have by faith is living relationship with Christ. Hindi ka lang basta umaattend sa isang simbahan o hindi ka lang basta membro ng simbahang ito. Kundi sabi nga, you are a living branch to a living vine. And that is Christ. When you yielded to Christ, sabi nga, a living union was formed between you and the Lord. If you do not have this living union with Christ, then you cannot bear fruit. Wala kang nakitang sanga na nagbunga nang wala na siya doon sa vine niya. Tama po ba? Pag dinetouch na yan, wala na yan eh. A fruit is the result of your life. Sabi ng John 15:5, I am the vine, you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me, ye can do nothing. The reason why God saved us is that we bear fruit in this world. Alam niyo po, every time na manonood ka ng news, di ba? Just recently, di ba, nakita natin yung mga deboto nung Nazareno, tama po? Nakita natin sila na kung paano sila magtulakan, di ba? Just to touch. Kasi yun yung paniniwala nila eh, tama? And ilan dyan yung namamatay just because of that belief. Sabi natin, mali naman yan eh. Wala naman yan sa Bible eh. But the question is, ilan sa kakilala mo na deboto niyan, yung nabahagian mo na ng salita ng Diyos? Tama? Nakakalungkot, people are dying. Our government is getting worse. Tama? Pero the thing is, are we doing our part? Ginagawa po ba natin yung ating bahagi? Sabi nga, walang pwedeng magbago sa mundong ating ginagalawan, kundi yung salita ng Diyos. The branch does not bear fruit for the branch itself. Kumbaga, hindi ka nagbubunga para sa sarili mo, kundi para sa iba. It is one of our great joy in life that we share this fruit with others. Alam mo, pag may inaalagaan ka, di ba, meron kang tinuturuan, kumbaga naglalaan ka talaga ng oras eh. Oras, ng resources mo, di ba? Kumbaga yung dating di mo ginagawa, gagawin mo. Just to reach out to them. So fruit bearing is a beautiful process. So the question is, paano nga ba tayo, or how do we abide in Christ? Paano nga ba tayo mag-a-abide kay Christ? Number 1, or letter A, by surrendering and yielding to Him. By surrendering and yielding to Him. Sabi nga, historically, there are 2 schools of thought that develop around this answer. Nandyan yung mga quietists and the other one is the activists. Yung quietists, ang sabi nila, ang ibig sabihin daw ng yield is you doing nothing. Sabi niya, you simply yield to Him and let Him have His way. Christ lives in you and He wants to use you the way hand uses a glove. Diba pag ang glove, sinuot sa kamay, diba? Kung anong gawin ng kamay, susunod lang yung gloves. Ganun daw po yung ibig sabihin ng surrender. The other group naman, yung mga activists, ang sabi naman nila, this doesn't apply to your life. Kung sa kanila, sabi niya, you are not a dead gloves. You are a living people. God never violates our personality and forces Himself on us. We must yield, but we must obey as well. So sabi dito, yung isa, para ka lang daw gloves na basta susunod. Dahil yung gusto ng Diyos sa gawin. Yung isa naman, sabi niya,
binibigyan ka ng Panginoon ng chance to obey Him. So, kung titignan mo mabuti, they are both right. When you healed, sabi nga, we must actively read the Bible, pray, worship, and do all that He wants us to do. Sabi nga, actually both answer certain a measure of truth. Pareho yan. Sabi nga, lahat ng bagay na gagawin mo should have a complete surrender to God. At lahat din ng bagay, dapat gagawin mo siya because you obey God. Kung baga gagawin mo siya dahil gusto mo. Hindi lang dahil sinabi sa'yo. Kundi gagawin mo siya dahil alam mo yun yung ikatutuwa ng ating Panginoon. Abiding is not a passive thing like a glove on a hand. Because a glove does not have the intellect, emotions, and will the way a person does. The glove cannot do nothing else but surrender. On the other hand, abiding is not such an active thing that we must manufacture the experience. Sabi nga, everybody has a spiritual formula for you to follow. Di ba meron tayo minsan sinusunod na formula? But the thing is, in the reality of life, hindi naman lahat yun sunod-sunod eh. Sabi nga, ni Apostle Paul sa Philippians chapter 2, let's open our Bible in Philippians chapter 2, verses 12 to 13. Sabi ng Bible, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but not much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Alam niyo ba sa buhay Kristiyano, sabi nga natin, lahat ng ginagawa natin, we need God's help. Amen? Sabi nga, God works in us. Nung tinanggap mo siya bilang tagapagligtas, nakatira siya sa'yo. So everything you do, okay, kumbaga God is working within you. Yung ginagawa mo, then it will work out. As we surrender, God works in. As we obey, God works out. Alam mo, may mga bagay kasi na hindi natin maisuko sa Panginoon. Tama? Sabi, sir, lahat naman ginagawa ko, nag-deserve ako. Yes. Sabi nga natin, you can be here 24/7 sa church. Pero pag hindi tama ang puso mo, it doesn't mean anything. Amen? Sabi nga, abiding involves keeping in fellowship with the vine so that God can work in us. The thing is, anong ginagawa mo to be closer to God? Tama? Do you spend time talking to God? Nag-spend ka ba ng time talking to Him? Are you reading your Bible? Alam niyo po, nakakatuwa, di ba? Yung adult men namin, sa panguna namin presidente, Sir Moreng, talagang tuloy-tuloy po yung pagbabasa. Amen? And hindi lang basta binabasa, yung iba naglalagay pa ng mga natutunan dun sa binasa. It's a good start. Di ba? Sabi nga natin, sasadyain mo lahat ng bagay pagdating sa Panginoon. Certainly, abiding involves spending time with the Lord in meditation and prayer. If you abide in me and my words abide in you, sabi ng Bible, if you keep my commandments, you will abide in my love. But the question is, paano mo gagawin yun? How you can keep the commandments if you do not know them? Tama? Paano mo susundin ang Diyos, ang mga kautosan niya, kung hindi mo alam yung pinag-uutos niya? And how you can know them if you don't spend personal time reading His Word? Kaya nga po mahalaga, nag-i-spend ka ng time sa pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Kasi bakit? Paano mo susundin yung isang bagay na hindi mo naiintindihan at nauunawaan? Sabi nga ng Psalms chapter 1 verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and his law doth he meditate day and night. Alam niyo po, sabi nga sa umpisa, maaaring hindi mo naiintindihan. Tama? Pero unti-unti, na-appreciate mo yung salita ng Diyos.
Sino po dito yung kabataan niya? Yung ikaw'y nanliligaw o nagpapaligaw, nakatanggap ka ng love letters. Meron po ba dito? Nagsusulat ka ng love letter, nakatanggap ka ng love letters. Wala. O, si Nanay Ethel, no? Siguro maraming love letters to si Nanay Ethel. Di ba? Kasi bakit? Di ba pag may nakatanggap ka na sulat, lalo na sa taong mahalaga sa'yo, di ba? Paulit-ulit mong babasahin yan eh. Di ba? Ako dati hilig ko yan eh. Di ba? Nagsusulat. Nung na-realize mo, yung pinabasa sa'yo after so many years, doon mo makikita nakakatawa pala minsan, no? Mali-mali yung grammar mo, mali yung spelling mo. Pero sa taong nakatanggap nun, dahil ginawa mo yung out of love, baliwala. That's the same thing. Ang Bible po is God's love letter for us. Amen? Kaya nga dapat binabasa mo siya. Diba? Dapat inaaral mo siya. So, how do we abide in Christ? By surrendering and yielding to Him. Letter B, by praying and relying on Him. By praying and relying on Him. Prayer is also a part of abiding. Sabi nga ng John 15:7, if you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Marami kang nais mangyari sa buhay mo, tama? Ang sabi doon, you ask God in prayer. When is the last time you really pray to God? O, okay na yan. Kung sino-sino na yung nilapitan mo, no? Saka mo maalala, ay, mag-pray nga ako. No. It should be our first option. Pag may nangyayari sa'yo maganda o hindi maganda, you need to seek God in prayer. Sabi nga, the better we know the Word of God, the better we can pray. For the Word of God reveals the will of God. Alam niyo po, maraming pangako ang nakasulat sa Biblia. You can claim one promise of God every day. Di ba? Alam niyo po, may mga times na hindi na sapat ibahagi sa iba yung pinagdadaanan mo. And it's only you and God. Di ba? Yung tipong, Lord, hindi ko na alam gagawin ko. Dumating ka ba sa ganyang punto? Na parang, may pinagdadaanan ka and all you can do or you should do is pray. Alam niyo, napakasarap po manalangin sa Diyos. Lalo na kung alam mo yung kanyang pangako. Kasi baka minsan, kaya hindi ka lumalapit sa Kanya kasi hindi mo siya ganun kakilala. Why? You didn't spend time knowing Him. Kaya madali ka nauuga. Pag may problema na, nauuga ka. Bakit? Hindi mo siya kilala. Amen? Kasi the more you know God, the more na makikita mo, there's no reason for you to worry. Amen? Alam mo, na ang Diyos nandyan lagi para sa'yo. Yung ikaw lang, yung siya lang ay mamatay sa krus, di ba? Matindi na pong regalo sa atin yun eh. Tama? Sabi nga ni Pastor lagi sa atin, kung ang Panginoon natin, niligtas tayo sa kapamakan ng impyerno, ano pa yung ibang problema pwede mong pagdaanan? Amen? Spend time with God in prayer. 1 John chapter 5 verse 14. And this is the confidence that we have Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Alam niyo po, isa sa pinapasalamatan natin kay Pastor, he is a man of prayer. Amen? Everything we do, every activity na meron po on church, hindi po pwedeng gawin yan without praying. Unang-una sasabihin ni Pastor, let's pray. Diba? Every Sunday, after our meeting, lagi magpe-pray yan. Pagpe-pray niya, isa-isa sa amin, together with our family. And every day, pinagpe-pray niya ang bawat isa po sa atin. Amen? Thank God we have that kind of pastor. Kaya nga dapat tayo, di ba, you also spend time in praying. Prayer is much more than asking. Pag nag-pray ka, hindi lang naman yan sa paghingi. It involves giving things. Di ba? To God. Ito lang natawa sa 2025, ang dami mong pwedeng ipagpasalamat sa Diyos. Tama?
Yung ikaw nandito ka pa rin, despite lahat ng pinagdaanan mo, despite all the challenges, that's already enough for you to thank God. Amen? Yung sabi mo, Lord, thank you, I have a family. Nagpapasalamat ka ba may pamilya ka? Hello? Are you thankful you have a family? Are you thankful you have a church? Are you thankful na meron kang ka-fellowship? Diba? Alam niyo po, dun sa mga hindi nakaka-attend ng group meetings, diba, ang daming nawawala sa inyo. Amen? Alam mo yung mga small groups na yan yung nagpapalakas ng Christian life mo. Diba? Ako na-amaze ako nung nakita ko one time, diba, yung may mga grupo tayo ng adult ladies sa lumabas, diba, pumasyal sila, yan, sila Ate Nonet, diba? Kung saan sila rumampa, joke lang. Diba, that's fellowship. Tama? Kailangan yun eh. Diba yung laging nag-uusap sa kantin? Diba, Lola Tess? Yung mga dabber kids dyan. Diba? Alam niyo ba nakakatawa dyan? Every time na alam nilang may namatay, may funeral service na pupuntahan, lagi yan nagsasabi, sasama po kami. No, makikilamay po kami, makilibing kami. By the way po, no, yung wake ng asawa po ni Pastor Manuel, sisimula po yan mamayang gabi. No, doon po sa barangay 156, doon sa area nila. Magsa-service tayo doon ng Wednesday. Yun po yung request nila. Pero every night you can go there, no? Para po makiramay sa pamilya po nila. So, you need to find groups. Diba? To talk with, to band with. Diba? Yung makakaintindi sa'yo at hataking ka. Tama? Para sa Panginoon. Okay. So, ano pa? It involves expressing love and worship and also confessing sin. How do we abide in Christ? Letter A, by surrendering and yielding to Him. Letter B, by praying and relying on Him. Letter C, by confessing and being honest with Him. Confession is a third factor in abiding. Sin always breaks our communion with God. Alam niyo po, ang kasalanan, di ba, whether like nandyan lang yan sa paligid. Tama? Kaya nga, you need to be honest with God. Not all the time malakas ka. Not all the time, kaya mo. Tama? But, sabi nga, you need to be honest with God. 1 John 1:6, if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not know the truth. Sabi nga, kung sinasabi mo na tayo may pakikisama sa Kanya at nagsisilakad kayo sa kadiliman, nagbubulagan tayo at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Verse 7, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all our sins. Verse 8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Alam niyo po, sabi nga natin, darating time you will fail. Tama? As much as possible, maiwasan mo yung kasalanan, yes. But sabi nga nila, hindi pwede na Kristiyano ka na, or sinasabi mong mananampalataya ka, yet nabubuhay ka sa kasalanan. Amen? That is a lie. Kasi bakit? Kung talagang anak ka ng Diyos, dapat, kung ano ang ayaw niya, ayaw mo din. Tama? Ang kasalanan, ayaw ng Diyos yan eh. Tama? Dapat ganun din sa'yo. Diba? Kung alam mo, sabi nga lagi ni Pastor sa atin, paalala, kung alam mo, pag pumunta ka sa lugar na yan, magkakasala ka, di wag ka nang pumunta dyan. Tama? Kung alam mo, pag ito yung mga kasama mo, di ba, magkakasala ka, di wag ka na sumama. Tama? The last time po, may pinuntahan kami, sinama ko si Paulo, celebration ng birthday ng isa nating kapatiran. Sabi niya, sir, punta ka para makapag-share ka ng Word of God dun sa family. Sabi ko, ano bang setup? Sabi niya, swimming yun sir, overnight. Okay. Alis tayo ng Friday, balik tayo Sabado. Knowing this person, sabi niya,
Dati, umaalis yan Sabado, Linggo. No? Baliwala manambahan. Pero sabi niya, this time, sir, gusto ko Friday. Para at least, hindi affected yung Sunday. So, natawa naman ako. Sabi ko, okay, sige, atinan natin. Along the way, biyahe pa lang kami. Yung mga kasama niya, ang usapan, inuman. Sabi niya, mag-iinuman tayo mamaya. Si birthday, maraming inuman dyan, maraming alak dyan, ganyan. Parang kami, okay. Pero prayer ko, Lord, paano kaya? Kasi kami, alam ko, kaming dalawa ni Paulo, tatanggihan yan eh. No? Pipigilan namin, di ba? Talagang no na yan eh. Pero paano kaya sila? Diba? So, minasdan ko lang, tinignan ko lang, hanggang sa the whole celebration, talagang nagiinuman po, marami po talaga. From night hanggang morning, no, nagiinuman talaga. Pero nakatuwa, yung ating tinuturuan, talagang sabi niya, hindi na ako iinom. Kasi bakit? Ligtas ako. And ayoko na sabihin nila na yung ginagawa ko sa church, baliwala. Pero talagang all throughout, hanggang pag-uwi namin, niyayaya siya, kinukulit siya. Sabi niya, hindi, magsisimba ako bukas eh. Diba? So, ibig sabihin, kaya. Kung gugustuhin mo, pwede. Tama? Kung alam mo na makakasama, then, malis ka na doon. So, sabi nga, if you really have Christ in you, kumbaga wala ka ng panlasa sa kasalanan eh. Tama? Hindi ka na para maengganyo pa na uminom. Sabi ko nga, kung dati yan, yung hindi pa kami ligtas, o hindi pa ako ligtas, so, tama ba? Ligtas pala ako ng time na yun. No? Yung backslider ako, sabi ko, itutumba ko yan. Sabi ko, ganyan kami. Pero hindi na ako yun eh. Diba? If you have Christ in you, dapat nakikita yan sa buhay natin. It is important that we keep our hearts and mind clean. And we confess all known sins. Sabi nga, di ba, kahit maliit na kasalanan yan, pag finifeed mo ng finifeed, ine-entertain mo na ine-entertain, lumalaki yan. Diba? Sasabihin mo, ay, isang Sunday lang naman. Isang pagtitipon lang naman yung namimiss ko, okay lang yan. Then yung isang pagtitipon, masusundan ng another pagtitipon. Diba? Hindi ka na makakabalik ng hapon, hindi ka na mati ng group meetings. Hanggang unti-unti, makikita mo, wala ka na pala sa gawain ng Diyos. Sa nagsimula, sa isang linggo lang. Isang pagkakataon lang. Sir, hindi ko talaga hindi ko talaga, di ba sabi nga, pag maghahanap ka ng work, sabi ni Pastor, ang hanapin mo, hindi maapektuhan yung linggo mo. Kasi bakit? Doon pa lang makikita kung instant ka talaga. Sabi nga, si David even asked to be cleansed from hidden faults. Sabi niya ng Psalms 19:12, who can understand his errors? Cleanse thou me from secret faults. Kasi minsan, di ba, akala mo okay ka, pero meron ka palang kasalanan, tama, na tinatago. Sabi nga natin, kahit anong gawin mo, pagtatago, lalabas at lalabas yan. Amen? Bakit hindi mo magawa o mabigay yung buo mo sa Diyos? Kasi baka meron ka pang inaalaga ang kasalanan. Tama? Ang kasalanan, hindi lang yung mga bagay na kinocommit mo. Diba sa Bible, pag alam mong tama at hindi mo ginagawa, that is also a sin. Baka hindi ka nga nagnanakaw, hindi ka nga nangaaway, pero hindi mo naman ginagawa yung dapat mong gawin. Diba? You never pray, you never give your offerings. Nakakasala din po tayo sa ating Panginoon. So do we confess? Are you being honest with God? Sa hapong ito, as you check yourself, okay ba talaga ako sa Panginoon? Kasi pwede tayo mandaya eh. Tama? Pwede nandito ka ngayong oras na ito, pero yung utak mo nasa iba. Tama? Ay, wala naman si pastor eh. Okay na yan. Diba? Hindi naman ako nakikita ng preacher kay, okay na yan. Diba? Letter D, how we abide in Christ. Letter D, by doing His will willingly and not being forced. By doing His will willingly and not being forced. A fourth factor is a desire to do His will. Yung ginagawa mo ba para sa Diyos, are you doing it willingly?
ginagawa mo pa rin ba yan na may kasiyahan? Or ginagawa mo lang kasi nasanay ka na, o baka mapagalitan ka, out of responsibility, out of obligations, or you still doing it willingly? Kasi bakit? If you're doing it willingly and not by force, di ba? Di ka papayag na second rate lang eh. Tama? Pag may ginagawa ka, ibibigay mo yung best mo eh. Tama? Kasi bakit? Alam mo, para sa Panginoon yan eh. Tama? Sa ating MDO, di ba? Hindi pwedeng tuwing practice lang magpa-practice ng instruments, right? Aaralin mo yan kahit sa bahay. Di ba? Kung makikita mo nga yung mga mga ibang singers, di ba? What they're doing, they're practicing at home. So, ibig sabihin, sabi nga ng John 15:10, if you keep my commandments, you shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandment and abide in His love. Ginagawa mo pa ba yan na may pag-ibig sa Diyos? Itong parating na mission conference, mapapagod po tayo. Tama? Sa mga taga Las Piñas, sa mga tumulong kahapon na magpalit ng mga seat cover, thank you so much. Amen? So this week, sabi nga ni Sir Edgar, hanapin nyo lang siya everyday. Maraming gagawin. Tama? And sa Sabado po, first general cleaning. Okay, last 2 Saturdays po yung ating general cleaning. So ito, first general cleaning. Okay? Kung saan po naka-assign yung district nyo po. Yun yung lilinisin nating area. Okay? Yun po yung ating gagawin. So this week po yan. So next week, ito na yung mga setup ng double deck, ng mga kailangan natin. So ibig sabihin, kung ikay bahagi ng simbahang ito, inaasahan na nandito po tayo. Tama? Natutulong po tayo. Kakiba tayo ng ating pastor. Sabi nga ng Psalms 40 verse 8, I delight to do thy will, O my God, yea, thy law is within my heart. God's will for our life is that we bear fruit and glorify Him. His plan will be worked out in different ways with different people, and we must be willing for God to have His way. Nevertheless, not what I will, but what thy will be done. Alam niyo po, minsan, di ba, may mga bagay tayong ginagawa or nais gawin na hindi tumutugma sa iba. Tama? So we're different people. Pero ang gandahan po dito, if we're doing it with, na may pag-ibig sa ating Diyos, ang ginagawa natin to not to please people or men, kundi ginagawa natin to glorify God. Di ba? Iisang tabi mo yung differences, right? Maghahanap kayo ng common ground, and that is Jesus Christ. Amen? Hindi naman siya magaling magpaawit. Hindi naman siya magaling mag-usher. Then, help them. Tama? Do your part. Sabi nga, ng Mark 14:36, and He said, Abba, Father, all things are possible unto Thee. Take away this cup from me, nevertheless, not what I will, but what Thou will. Diba remember, nung si Christ ay nakapako? Diba? Even Him, sabi niya, Lord, kung pwede lang. Tama? Tanggalin mo to. Pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Ikaw ba? Sa buhay natin, pinipili ba natin yung kalooban ng Diyos o pinipilit mo yung kalooban na gusto mo? So, paano ba yun? Simple, di ba? As we worship Him, do we worship Him according sa nais ng Diyos or according sa nais mo? Do we worship Him sa oras na tinakda niya o sa oras lang na gusto mo? Sana pag hindi na ako busy. Alam niyo po, lahat po ng ginagawa natin to, ginagawa natin out of our love to God. Hindi ibig sabihin ng mga taong nagmi-minister, hindi sila busy. They are busy, but they know their priority. Amen? Alam nila kung anong mahalaga. Alam nila na mahalaga ang mag-akay ng kaluluwa. Alam nila na mahalagang mag-disciple. Diba? Marami po tayong nadagdag last year. Tama ba, sir? 29. No, 29 something nadagdag last year. Ang tanong, out of that 29,
sino na po doon yung inaalagaan natin? Amen? Hindi lang ang goal natin ay maligtas sila. Hindi lang ang goal natin ay mabaptize sila. Kundi maturuan sila. Alam niyo po yung pagtuturo, yung pagdi-disciple, yun yung difficult part eh. Tama? Bakit? Aalamin mo talaga, kamusta kaya to? Diba? Iintindi mo, hindi pwedeng, ano ba, hindi naman nagsimba. Magagalit ka out of nowhere. Hindi ganun eh. Iintindi mo rin, ba't ba hindi siya nakapag-church? Okay? Katulad ngayon, yung mga estudyante namin, yan yung mga estudyante natin, na inaalagaan namin, tinuturuan namin. Di ba? Talagang lahat na ng sorry, sinabi, sir, sorry talaga. Sobrang daming pinapagawa ng school sa kanila. Di ba? To the point na hindi na nila alam paano pagsabay-sabayin. Di ba? Pwede ba sabihin, ano ba naman yan? Ligtas ka na eh. Dapat, hindi po ganun eh. Papalawakin mo yan eh. Si mga bago pa yan. Iintindihin mo, oy, teka lang. Di ba? Baka kailangan pa ng lambing yan. Di ba? Bibisitahin mo pa yan. Di ba? Sabi ko, ang ano nga ng mga preacher, sabi niya, ang laging pinapaalala sa amin, how well do we know our members? Di ba? Gaano ba ka nagre-reach out sa mga members na meron tayo? Do we still check on them? Di ba? Sabi nga sa bago, okay lang yung talagang tututukan mo eh. Aalamin mo eh. Di ba? Iintindi mo sila eh. Pero pag matagal ka na ng member ng church, di ba? Dapat ikaw na yung nagtuturo. Pero hindi mo magagawa yan kung wala kang pag-ibig sa Diyos. Hindi mo magagawa yan kung hindi ka nag-a-abide sa Diyos. Kung lahat ng bagay na ginagawa mo sa sarili mong kakayanan, then hindi mo magagawa mag-alaga. Hindi po madali. Diba? Every time na, sabi ko, parang na physically draining siya. Diba? Then financially, maglalabas ka din. Papakainin mo yan. Diba? Kakamusayin mo, pag may sakit, di mo naman pwede sabihin, ay may sakit ka, sige, pagpe-pray lang kita. Diba? Okay po ang prayer. Pero minsan kailangan mo rin maglabas. Diba yung ginagawa ng tagig? Na every Sunday may kainan, hindi po madali yun. Tama? Maaga pa lang, no, Sir Bon? Maaga pa lang pinaghahandaan nila. At ang bawat isa may kanya-kanyang paraan. Tama? Ang maganda lang, o ang dapat lang, may ginagawa po tayo. It is the Holy Spirit who encourage and enable us to abide. Kung tayo lang, kung sarili lang natin, hindi po natin kakayanin. Susuko ka na. Di ba? Sa lahat ng pinagdadaanan mo. Pero sabi nga, it is the Holy Spirit. John chapter 14 verse 16. Pakibasa nga po ng mga kababaihan. John chapter 14 verses 16 to 18. John chapter 14 verses 16 to 18. All the ladies, read. Verse 17. And then verse 18. Amen. Alam mo, yan po yung kagandahan sa ating Panginoon. Nung siya po ay umakyat na sa langit, sabi nga, when kumbaga nag-arise na siya, iniwan niya tayo ng Holy Spirit. Itong Holy Spirit na to, nakadwell po yan sa atin. Sabi nga, hindi yan umaalis pag gagawa ka ng kasalanan. Lagi lang yan nandyan. Amen? Yan yung nagpapaalala sa'yo, ano yung dapat mong gawin. Yan yung magsasabi sa'yo, uy, huwag ka nang magpuyat, linggo bukas. Di ba? Matulog ka na. Tama? Yan yung magsasabi sa'yo, uy, nabigay mo na ba yung commitment mo para sa mission food? Bigay mo na. Di ba? Yan po yung ginagawa. And sometimes, nasasaktan po natin yung Holy Spirit. Okay?
Sabi ng John 14 verse 23, Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and he will come unto me and make our abode with him. Verse 24, He that loveth me not, keepeth not my sayings, and the word which you hear is not mine, but the Father's which sent me. Verse 25, These things have I spoken unto you, being ye present with you. Verse 26, But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things, and bring all things to you, embrace whatsoever I have said unto you. Sabi nga natin, the Holy Spirit teaches us the Word of God. He enable us to pray. He reveals our sins. He give us the inward desire to obey God. Alam niyo po yung Holy Spirit, dapat kinakausap natin yan daily. Diba? Sabi nga natin, sa lahat ng gagawin mo, diba, you need to talk to God. Tama ba to? Holy Spirit, i-guide mo nga ako. Tama ba itong gagawin ko? Diba? Tama ba itong pupuntahan ko? Diba? Lord, pag sumakay ako, pwede bang ingatan mo ko? The Spirit of God uses the Word of God and prayer to strengthen our communion with Christ. Di ba, minsan na-experience mo na ba, nagbabasa ka ng Word of God, then hindi mo talaga maintindihan kung ano yung binabasa mo. And then you ask the Holy Spirit to guide you. Kasi minsan, di ba, marami kang gagawin, di ba, sa buhay mo, na minsan wala ng guidance ng Holy Spirit. Hindi po dapat. Sabi nga, if you abide in God, then you need the power of the Holy Spirit. You need to do everything willingly. Di ba? Pag ikaw umawit, dapat willingly mo siya ginagawa. Pag ikaw nag-serve, willingly mo siya gagawin. Di ba? Pag ikaw pumunta dito na nambahan, willingly. Pag ikaw nagbigay na yung offerings, willingly. Why? Nandun po yung pagpapala ng Diyos. Letter E. How do we abide in Christ? Letter A, by surrendering and yielding to Him. Letter B, by praying and relying on Him. Letter C, by confessing and being honest with Him. Letter D, by doing His will willingly and not being forced. And letter E, by bearing fruits for God's glory. John 15, verse 5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me, you can do nothing. Lahat po ng ginagawa natin, it is only for the glory of God. When you bear fruit, sabi nga, gagawin mo yan to give glory kay God. Kaya nga ang tanong ko sa hapong ito, are you giving God's glory sa buhay Kristiyanong meron ka? Sabi mo, mananampalataya ka. Sabi mo, mahal mo ang Diyos. Where are your fruits? Amen? Where are your fruits? How we can know when we truly abiding in Christ? Sabi nga, we never have to ask, am I abiding? Pag ikaw nag-aabay ka sa Panginoon, hindi mo na dapat tinatanong sa sarili mo, nag-aabay ba ako? Am I abiding in Christ? Bakit? Nakikita po yan sa buhay natin. Because there will be several evidences in our lives when we are in communion with the Lord. The best evidence and the most obvious, you have a fruit. Kung talagang mahal mo ang Diyos, kung talagang nag-a-abide ka sa Kanya, dapat nagbubunga ka. Dapat may bunga ka. Amen? Ang tanong, may bunga ka ba? Alam mo, hindi ka magbubunga kung hindi ka lumalabas. Hindi ka nagsosoul winning. Hindi ka humahayo. Ama? Hindi ka nag-iimbita. Sabi nga, you don't need a schedule time para sabihin, every this day, lalabas tayo, okay yun. But soul winning is a daily commitment to God. Pag lumabas ka dito, di ba, ang daming estudyante. Amen? Parang every time na mag-uuwian sila,
Parang, pag nakikita mo, nakapunta ba sila ng Word of God? Kaya nga, when opportunity present itself, di ba, through SVEC, di ba? Yung sinabi ko kay Pastor, may ganito pong opportunity. Okay po ba sa atin to? When Pastor give the go signal, pinaresent ko kay Sir Rene sa mga preachers, then, it should be 2 years ago. Pero hindi nag-materialize eh. But this year, nag-materialize siya. Di ba? Kahit paano, di ba? Yung mga teachers natin, in their busy schedule, di ba? Yung iba dyan galing work. Di ba? Sila Ma'am Lisa, sila Ma'am Ruby. Di ba? Si Doc Jen, galing pa ng bahay. Napakaaga po ng schedule ni Doc Jen. Di ba? Talagang gigising na maaga yan para pumunta, para magturo. Why? Sabi nga, we're planting seeds to these children. Maaring hindi pa namin nakikita yung resulta, pero unti-unti yan. Di ba? Nagtatanim ka. May ginagawa kami. Sabi ko nga, prayer ko, Lord, sana next school year, makakuha kami sa Pasay East. Kasi talagang, sabi ko, daming high school student eh. Di ba? Madagdagan yung mga tinuturuan namin nila Preacher Bonnie na mga high schooler. Bigyan mo kami kahit ilang section, first year, second year. Kasi bakit po? Abot kamay na natin yan eh. Tama? Pumunta ka dito, ang daming tao dyan. Di ba? Sabi ko nga, hindi pa namin nasasaturate yung buong Malibay 1. Ang dami niyan eh. Tama, Marnel? Ang lugar po kasi dami from Vizcara Highway to Plaza. Yan, yung side na to. So, Vizcara Highway, B. Cruz, di ba? Ang dami pa niyan. Naiikot pa lang namin halos iilang street. Vizcara, F. Cruz, B. Cruz, yung pa lang. Di ba? May Ay Santos pa, Jeronimo, Tenco, di ba? So, ibig sabihin, maraming opportunity. Sa school, ang dami mo naging kaklase. Ang dami mo naging kaibigan. Tama? Ang tanong, nabahagian mo ba sila ng Word of God? Sa work mo, di ba? Marami kang katrabaho. Sabi mo, close kayo. Nayayaya mo kung saan-saan. Tanong, nayaya mo na ba sa simbahan? Amen? Yan, si Miguel, nakakatuwa yung classmate niya. Tama? Talagang lagi niyang kasama. Kasi bakit yun yung kasama niya everyday eh? Tama? You don't need to go to, sabi nga, hindi mo kailangan lumayo. Yung tao, maraming tao dyan sa paligid mo. Ang kailangan mo lang, ibahagi yung salita ng Diyos. If we are maintaining a close fellowship with Him, then the result will be fruit in and through our lives. Sipin mo, di ba, ang tagal mo na mananampalataya, ni isang bunga wala ka. That's a big question mark. Kung nagbunga ka in the past, pwede ka pa rin magbunga ngayon. Tama? Hindi ka makukontento na ito lang yung, okay na ako dito. No. Gahanap ka. Sabi ko nga, hanggang hindi natin napupuno itong auditorium natin, ibig sabihin marami pa na tayong pwedeng gawin. Tama? Marami pa tayong pwedeng yayain, akayin para sa Panginoon. We will not need to manufacture result in our strength. The Holy Spirit will produce fruit. And this fruit will remain. This means that God will use us to touch the lives of others and help to know Christ. It may not be our privilege to actually lead them to the Savior, but we will be part of the miracle experience. Alam niyo po, minsan, di ba, sir, hindi naman ako marunong mag-soul winning eh. Pero may kakilala ka. Sino dito may kakilala? Kakilala ka, tama? May kaibigan ka, kapitbahay ka. Sabi mo, hindi ako marunong mag-soul winning, hindi po ako magaling magsalita, pero kaya mo mag-imbita. Tama? Kaya mo magyaya. Di ba? Punta ka sa church namin, attend ka. Di ba? Bisitahin kita. Sunduin kita. Puntahan mo. Tama?
Every opportunity na makita mo, gawin mo. Why? Sabi nga, that's give glory to our God. It may not be, or kumbaga hindi man ikaw, but ibang tao. Ako po, product ako ng lola ko sa ni pastor. Diba? Si pastor po, pupunta yan sa bahay namin. Lalo na pa nagpapasaway ako. Diba? Pag tinawag na siya ni mama, "Oh, punta ka dito kasi pasaway ito." Diba? Ang lagi naming usap, salvation. Lagi niyang ina-assure kung save ako. Hindi na kontento, dumating yung time, si Kuya Jandre, pinapunta pa ng bahay to disciple me. Disciple mo yan, baka hindi save yan. Diba? Pero talagang matigas ang ulo eh. Diba? Pero yun yung ginamit ng Panginoon for me to be here. And then, 2003, April, nung tinanggap ko po si Christ as my Savior. Kumbaga dito na kami lumaki sa Sunday School. Ilang gospel message na nung napakinggan namin sa Sunday School. And yet, hindi pala kami ligtas. Hindi pala ako ligtas. It takes so many years when I realize hindi ako saved. Kaya nga yung mga bata na tinuturuan, di ba, sa Ashbeck man yan, sa Race to Stay, huwag kang manawa, huwag po tayong manawa. Amen? Kasi bakit? Hindi mo alam kung paano kikilos ang Holy Spirit sa kanila. Ang Panginoon sa kanila. Di ba? We're teaching them about the message of salvation. Na mahal sila ng Panginoon. Ang tanong, paano darating yung tao na magsasabi sa iyo niyan, na nakakilala sila ng Panginoon dahil sa iyo, kung hindi mo siya ginagawa? Okay ka na ba na pupunta ka sa langit na ikaw lang? Amen? Paano yung mahal mo sa buhay? Paano yung mga kaibigan mo, makakakilala mo? What are the spiritual fruits to show that I am abiding in Christ? Number 1, we have victory over temptation and we are growing in holy living. We are victory over temptation and we are growing in holy living. Romans 6:22, but now, being made free from sin and become servants of God, ye have fruit unto holiness and the end everlasting life. If you are growing in holy living and experiencing victory over temptation, then you are abiding in Christ. Sabi ko nga sa mga tinuturuan ko, yan kila Michael, sa mga bina-Bible study ko, dinidisciple ko, pinakamagandang paraan para maakay mo, madala mo yung ibang tao, dun sa buhay na binago. Yung buhay mo. Amen? Kasi baka naman, invite tayo ng invite, pero hindi nakita yung pagbabago sa atin. Kaya nga, masasabi natin that you're really abiding in Christ pag may nagbabago sa buhay mo. Di ba? May victory ka sa buhay mo. Yung ginawa ni Brother Albert, hindi po madali yun. Yung magpagupit ka ng buhok, ilang taon mo pinahaba yung Brad? Isang kalahating taon, di ba? No, kino-conditioner pa, tama? Naalagaan, sinusuklay. Na-save eh. Tama? Naligtas siya eh. Nakakilala sa Panginoon eh. Tama? Sabi niya, papagupitan ko. Pinagupitan. Transformation po tawag doon. Amen? At yan yung magandang patotoo na ikay ligtas at na kay Kristo. May makikita bang pagbabago sa'yo? The way you talk. Pag ikaw ba nagsalita, nakaka-encourage ka ba? Tama? O nakaka-discourage ka ba? Pag ikaw ba nagsalita, did it invite people to know Christ more? O pag nagsalita ka, they're doubting Christ because of your life. The absence of temptation is not a proof of abiding the presence of temptation, but the testing is the fruit. Sabi ko nga doon sa isang taong nakausap ko, sabi niya, kasi sabi niya, sir, huli ko siya nakita, nagba-Bible study ako sa bahay nila, drug addict. Talaga nasa sulok lagi yun, nagtatago. Pag nagba-Bible study kami, parang napapaso ba sa Word of God?
Ganun yung datingan niya. But when I met him a week ago, iba na itsura niya. Okay? Sabi ko, anong nangyari? Nagparehab ako eh. Tapos, nakakilala ako sa Panginoon. Ito na yung ginagawa ko. Talaga? Hindi na ako nainom. Talagang lumalayo na, umiwalay na ako. Sabi ko sa kanya, ang testing niyang ganito. Pag umalis ka na dun sa lugar, di ba? Kasi yung lugar mo, sabi natin, secure dyan eh. Di ba lahat ng ginagawa dyan, ayon dun sa ano eh. Pag lumabas ka na dyan, yan yung totoong challenge. The same thing with us. Di ba? Dito po, sa church, madaling magpaka-banal. Tama? It is easy to show na you have Christ. But outside of this church, pag lumabas ka na, Monday to Saturday, nakikita ba nila si Kristo sa'yo? Amen? Sa pananamit mo, sa mga awit na pinakikinggan mo, do they see Christ? Bearing fruit and holiness is a daily process, not a finished matter. Alam niyo po, ang kabanalan, ang pagiging malapit kay Kristo is a daily process. May tatanggalin ka. Hindi ka pwede nagbabasa ka ng Word of God tapos nakikipag-away ka. Tama? Hindi pwedeng, di ba, nagsisoul winning ka tapos ikaw yung laging laman ng barangay nyo. Hindi pwede yun eh. Tama? Iniingatan mo yung testimony meron ka eh. Yung tipong patol ka na, pero pinipigilan mo. That is Christ. Amen? That's the Holy Spirit. That's the power. Kaya nga sabi ko nga kanina, hindi po madali maging Kristiyano. Tama? Today, sabi nga nila, Christianity seems generalized. Di ba marami ka napapanood, I'm a Christian, mananampalataya ako, I obey God. Pero pag nakita mo yung buhay, iba. Hindi ayon sa salita ng Diyos. Kaya nga dapat, sabi nga, hindi lang sa bibig, kundi sa gawa. Makita na ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Sabi nga, you spend time. Hanap ka ng prospect mo. Sino ba pwede kong turuan? Sino ba pwede kong dalawin? Kumbaga, ikaw yung, di ba may isang, sabi nga nila, para ka daw isang salesman. Di ba ang salesman, gagawin lahat makabenta lang. Tama? Yung legal na paraan yung legal na paraan. Di ba, lahat ng kulit. Ilang beses na napadaan ka sa mall at umuwi ka may dala-dala kang product, hindi mo pala kailangan. Di ba, na sales talk ka lang. Di ba marami yan? Di ba, yung sasabihin, uy, lalo na pag ginamit ng mga magic word, pogi, sexy, ganda, di ba? Bili ka na. Maganda to sa'yo. Di ba? Ikaw naman, naengganyo ka, binili mo. Pagdating mo sa, anin ko ba to? Tama? Dapat, in our Christian life, ganun ka rin. In what way? Yung hindi ka papayag na wala ka mabahagian ng Word of God. Hindi ka papayag, uy, wala pa ako nawi-witnessan this day. Wala pa ako nawi-witnessan this week. I need to share the Word of God. Yung kating-kati ka ibahagi si Kristo. Tama? Sabi nga, as we grow in Christ, we conquer new areas in our lives. And the beautiful fruit of the Spirit is more and more evident. Nakikita po sa'yo sa buhay mo yung fruit of the Spirit. Ano ba yon? Love, joy, peace. Di ba? May peace ka ba? May patience ka ba? Kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Pag lahat yan nasa iyo, ibig sabihin, you're abiding more and more in Christ. Amen? What are the spiritual fruits to show that I am abiding in Christ? Number 1, we have victory over temptation, and we are growing in holy living. Number 2, and last, we have developed new values, and we are investing what we have, our time, talent, and treasure for God's glory. You will also find yourself developing new values and wanting to invest what you have for God's glory. Alam niyo po yung pag-ibig niyo, ginagawa niyo yung pagbabalik ng offering,
di ba, ng first fruit, yung pagbigay nyo ng commitment nyo for missions. Alam ko po hindi madali ang buhay. Tama? But if you're giving that out of your love kay Christ, pinapakita mo lang kung ano ang mahalaga sa'yo. Amen? Sabi nga, in your time, talent, and treasure, nakikita ba dyan kung sino talaga mahalaga sa'yo? So sabi mo mahalaga ang Panginoon sa'yo, pero sa nauubos ang time, yung oras mo, sa nauubos. Yung talent mo, pinapagamit mo ba yan sa Panginoon? Yung meron ka, binabalik mo ba yan sa Panginoon? Sabi nga Romans 15:25, "But now I go unto Jerusalem to minister unto the saints." 26, "For it hath pleased them of Macedonia and Achaia to make a certain contribution to the poor saints which are at Jerusalem." Verse 27, "He hath pleased them verily, and their debtors they are. For if the Gentiles have been made partakers of the spiritual things, their duty is also to minister unto them in carnal things. When therefore I have performed this and have sealed to them the fruit, I will come to you into Spain." 29, "And I am sure that when I come unto you, I shall come in fullness of the blessing of the gospel of Christ." Alam niyo po, yung mga delegates na pumupunta po sa atin every year, may mga kanya-kanyang storya po yan. May kanya-kanyang burden na dala-dala yan. And in this conference, you can be a blessing to them. Alam niyo po ba, the greatest asset that you can give them, hindi lang yung pakainin sila, hindi lang yung makatuloy sila dito, mabigyan sila ng mga tokens or goods, but the greatest gift or asset na mabibigay mo sa kanila, yung ngiti na pwede mong i-share. Alam mo yung simpleng ngiti na yon, yung kamay, di ba? Yung ma-feel nila na, kasi hindi mo alam dyan, ilan na ba dyan, yung tipong hirap na sa gawain ng Diyos. Ilan dyan yung parang, they want to quit in the ministry. Di ba? Kaya nga po, tayo, every year, laging nais ang ating pastor, di ba? Kahit sa ilang araw lang, mapaglingkuran natin sila. Amen? Kahit sa maliit na kakayanan natin, mabigyan natin sila ng kasiyahan, ng encouragement, na parang sasabi natin, wag po kayong susuko. Tuloy lamang po. Amen? Kasi hindi natin pwedeng puntahan yung mga pinupuntahan nila. But through your offerings, to your giving, naaabot po natin sila. Christians are not only forgiven, but they're also forgiving and forgiving. Ang isang Kristiyano, sabi nga, it is more blessed to give than to receive. Ibig sabihin, hindi lamang po ito sa pananalapi, kundi sa oras, sa talent na meron ka. Sabi nga, hindi po pwedeng sabihin Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, and yet, hindi mo binibigay yung time, talent, and treasure mo sa Kanya. The Christian who is not abiding in Christ is selfish. He misses the joy of bearing and sharing. Yung akala mo, ay, nakakaisa ako pag hindi ako tumulong dyan sa mission conference, bahala na sila dyan. Tatakas ako, magpapahinga ako. Diba? Dali naman sabihin kila sir na may school ako, may trabaho ako, maintindihan naman nila yun. I will not participate. Alam mo, akala mo nakaisa ka? No. Ang ninanakawan mo, yung sarili mo ng pagpapala. Amen? This is your opportunity to serve. Diba? Gawin mo na yung best mo. Huwag mo lang gawin to dahil, nasanay na ako, ito yung ginagawa ko taon-taon. Ito dahil baka pagalitan pa ako. No. Gawin mo yon dahil mahal mo ang gawain ng Diyos. Amen? As you abide in Christ, you will find many ways to work for Him. Diba? Ito nga ang gawain natin, sabi nga natin, diba? Laging paalala ng ating pastor, wala po tayong tagalinis ng church. Amen? Wala tayong maintain ng ating kalinisan, kundi tayo-tayo lang. Amen? Ang bawat distrito, may areas of responsibility. Amen? Tama po ba? O kami, Malibay 1,
Dito kami, sa side na to. Yan. Hanggang CR ng babae. Tama, Nanay Ethel? Yung CR ng babae. Yan. This side, the right side, bangkal. Okay? Yan yung area nila. Hanggang CR ng lalaki. Yan. Pag sinama yung kila Jepox, pwede naman din. No? Side naman daw nila yan. Dahil yan po yung side ng bangkal. Dito po, sino dito? Sa side na to. Kalayaan. Okay? Dito po, Baklaran. Okay? Tapos sa ground floor po, sa may canteen, sino po doon? Taguig. Yan, doon po yan sa canteen. Okay? Then, Maricaban, tama po? Sa baba. So may mga areas po yan. Okay? So dapat alam mo, Malibay to, saan kayo? Fourth floor, EMF. Fourth floor. Yan. Si Ma'am Eve. Okay? Ang Malibay 3, Sir Rene, Sir Jop, dito kayo. Third floor. Yan. So alam po ng bawat isa yan. Diba? Yung bawat area. Pag di nyo nilinis yan, wala pong maglilinis yan. Pero this coming mission, this coming Saturday, diba, tulong-tulong tayong lahat. Amen? Ito mission conference na to, pag nakita mo, hindi naman ako naka-assign dyan, but you find a need. Diba? Ang laging tandem dyan sa gym, yung dining, kitchen, dishwashing. Diba? Tandem yan eh. Habang di pa naghuhugas, tulong muna sa dining. Pagtapos na sa dining, pwedeng tumulong sa paghuhugas. Hindi po kasalanan po yun. Hindi po yan pinagbabawal. Hindi kami magagalit pag ginawa mo yan. Matutuwa pa kami yan. Di ba? Yung ating mga nagbabantay every floor, di ba sila din yung magme-maintain ng mga restroom. Amen? Hindi po yan hindi yan kababaan, kundi yan po ay blessing po sa bawat isa. Amen? You will find or you will discover and develop your gifts and go to the work in the church as He leads you. Alam niyo po, minsan, di ba, may makikita kang need and you feel in the need kahit hindi ka gifted doon, tama? Then eventually, madidevelop sa iyo yung pag-ibig doon, matututo ka. Di ba? Doon sa bagay na yon, then it becomes your ministry. Ang pangit lang pag wala kang involvement at all. You will find yourself praising the Lord as you abide in Him. You praise Him, His blessing. Kaya nga po, kung ikaw, you're really abiding in Christ, hindi na question sa'yo kung magbibigay ka ba eh. Hindi na question sa'yo kung tutulong ka eh. Ang tanong mo lagi, di ba, saan ba ako tutulong? Ano ba pwede kong gawin? You present yourself voluntarily. Sabi nga, the Christian who does not abide in Christ, give thanks occasionally for some things. Di ba, may makita kang ganyang Kristiyano? Uy, thank you Lord pinagpala mo ko dito. Kasi bakit? He's not abiding in Christ. Hindi ganun kalalim yung kanyang relasyon sa Diyos. But if you abide in Christ, you will thank Him always for all things. Tama? Pag ikaw hindi ka nag-a-abide kay Christ, ang papasalamatan mo lang yung magagandang bagay eh. Uy, Lord, thank you. Binigyan mo ko ng promotion. Pero if you're abiding in Christ, ma-promote ka o hindi, magpapasalamat ka pa rin. Amen? Bakit? Alam mo yung nais ng Panginoon sa'yo. Through Christ, you will continually offer up a sacrifice of praise to God. Kaya nga, as we close this evening, sabi ng Hebrews 13:15, by Him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Diba? January, patapos na po. Tama? Are you exerting effort to be more closer to God? May bunga ka ba? Taas nga kamay ulit, sino gusto magbunga this year? Then, anong gagawin mo? Hindi pwede yung nais mo lang. Sabi nga, intentions are not enough. You need to work. You need to do. Ang tanong ko, kailan yung huling beses na lumabas ka to win souls? Kailan yung huling beses na nagbahagi ka, nag-house to house ka,
just to share the Word of God. Baka matagal na yun. Let's listen to this song. Hello. Hello. Good evening po. Sa iyong paligid ay iyong namamasid, mga kaluluwang nawawala at naghanap ng katotohanang manggagaling sa iyo bilang ligtas. Ikaw ba'y nagbibingi-bingihan sa kanilang daing? Matay ipinipikit at ayaw mong bigyang pansin ang kahabag-habag na sasapitin ng kanilang kaluluwa. Kailan ka huling tumangis at nabagabag sa kanilang kalagayan? Kailan mo huling binuksan ang iyong bibig upang si Kristo'y ipahayag? Kailan ba yun? Matagal na yata. Kailan ba yun? Alalahanin mo ang awa sa'yo ng Diyos, kung paano ka nilinis ng dalisay na dugo upang makamtan mo ang katiyakan ng buhay na walang hanggan. Ikaw ba'y nagbibingi-bingihan sa kanilang daing? Matay ipinipikit at ayaw mong bigyang pansin ang kahabag-habag na sasapitin ng kanilang kaluluwa. Kailan ka huling tumangis at napagabag sa kanilang kalagayan? Kailan mo huling binuksan ang iyong bibig upang si Kristo'y ipahayag? Kailan pa yun? Matagal na yata. Kailan ba yun? Kailan ka huling tumangis at nabagabag sa kanilang kalagayan? Kailan mo huling binuksan ang iyong bibig upang si Kristo'y ipahayag? Kailan ba yun? Matagal na yata. Kailan ba yun? Matagal na yata. Kailan ba yun? Matagal na yata. Kailan ba yun? Sabi mo, mahal mo ang Diyos. Amen? Sabi mo, mahalaga yung salita niya sa'yo. Pero ang tanong, kailan ka huling umiyak para sa kaluluwa? Naaantig pa ba yung puso mo?
Pag nalalaman mo, nakikita mo, may mga namamatay na walang katiyakan ng pagpunta sa langit. Amen? Ang tanong, are we doing our part? Hindi sinasabi na kailangan marami yung dalin mo. Hindi, isa lang. Tama? Ibahagi mo lang siya. Ang tanong ko sa inyo ngayong hapon, is God worthy to be shared? Worthy ba na ibahagi mo si Kristo? Amen? Kung yung magandang palabas nga, nababahagi mo eh. Tama? Oo, may maganda akong, di ba? May magandang kwento dito, nababahagi mo eh. Pero bakit yung salita ng Diyos, yung mensahe ng kaligtasan? Amen? Nababahagi mo ba? Tama? Kailan ka huling humayo? Tama? Kailan ka huling, yung sabihin mo, Lord, nakapag-soul winning na ba ako? Alam mo, kami po, bata pa lang kami, we already exposed the importance of winning souls. Nasa Sunday school lower pa lang kami, sinasabihan na kami, mahalaga ang mag-soul winning. Sipin mo, bata lang kami noon, maliliit lang kami, nila Jeff, nila Bien, lumalabas kami. Minsan nakakausap kami na mas may edad sa amin. And yet, hindi kami kinakabahan. Why? Alam namin yung mensahe ng kaligtasan. Di ba? Bata ka, ginagawa mo yun. Binata ka, dalaga ka, ginagawa mo yun. Nag-asawa ka, ginagawa mo pa ba yun? Kung bawat isa po sa atin humahayo, kung bawat isa po sa atin seseryosohin ang pag-aakay ng kaluluwa, kung ang bawat isa sa atin hindi mapapagod mag-imbita, hindi malabo mapuno po natin yung ating auditorium. Kung ang bawat isa sa atin seryoso na mag-aalaga, kasi hindi ka pwedeng mag-alaga na hindi maayos ang sarili mo eh. Hindi ka pwedeng mag-alaga na ikaw mismo malayo sa salita ng Diyos. Ikaw mismo, hindi maayos ang relasyon mo sa Diyos. Hindi po pwede yun. Siya yung magsisimula. Amen? I hope this week, lagay mo sa isip mo, ito po hindi lang po para sa mga preachers, sa leaders, no. Ang bawat isa po sa atin, responsibility natin mag-akay ng kaluluwa. Ang bawat isa sa atin, dapat nagbubunga. If you really abide in Christ, you should bear much fruit. Amen? Shall we all stand up, please? And let's pray. Dear Heavenly Father, thank you all, Lord, sa hapong ito. Salamat po sa mensahe na amin pong napakinggan. Lord, nawa, wag lang pumasok sa amin tenga, kundi makita namin yung kahalagahan na kami bilang membro ng simbahang ito will abide in you and in your word. Na kami po, Panginoon, ay magbubunga. Ang bawat isa sa amin will have fruits, O God, na dadalhin sa iyong paanan. Lord, gawin mo tong totoo sa puso ng bawat isa sa amin. Sa hapong ito, kung napainggan mo ang mensahe ng Diyos, at nakita mo, Lord, parang ang tagal na pala. Ang tagal na nung huli ako nag-soul winning. Ang tagal na nung huli akong umiyak para sa isang kaluluwa. Lord, pwede bang paalabin mo uli yung init na sa puso ko? Na Lord, di ako papayag na hindi ako magbubunga ngayong taon. Di ako papayag na this week wala akong maakay.
na kahit isang kaluluwa. Hindi ako papayag na wala akong madalang bisita, wala akong maturuan. If that is your prayer tonight, why don't you come to this altar and pray? Dito po tayo. Lapit natin sa Panginoon, Lord, I cannot do anything or I can do nothing without you, Lord. If that's your prayer, nakita mo, Lord, kailangan kita, I need to abide more sa iyo at sa iyong salita. Dito po tayo sa altar. Let's pray. Lord, salamat po kay Aiden, kay Regan, kay Kim, kay Nice, kay Amara, kay Sam, kay Jeshu. Pagpalain mo pa kami na lumaki sila may takot sa iyo. In Christ's name we pray. Amen. Go to your family and pray.